Ngayong araw nga pala mga kaprobinsyano mayroong magpapaluto sa atin. Isang tao na hindi naman po naiiba sa amin. Siya po walang iba kung hindi yung aming poging nino. Dahil bukas nga po pala kanyang kaarawan. Kay bilis nga ng panahon mga kaprobinsyano. Parang kailan lang nagpaluto din siya para sa kanyang birthday. Abe isang taon na pala ang nakalipas mga kaprobinsyano. Pagkakuha nga namin ng budget para sa kanyang pinalulutong handa, dumiretso na kami dito sa palengke para kuhanin yung aming pinareserve na karne ng baka. Bali 3 recipe nga pala yung pinaluluto niya sa atin. Sisig, kalderetang baka at tiniim na manok. Kaya pagkabili namin ng mga gagamiting sangkap, dumiretso na kami dito sa bilihan ng mga good call na manok. Ito at nakasale nga mga kaprobinsyano at dalawa 180. Kaya 4 na piraso na nga yung aming binili. At nung makumpleto na nga namin lahat ng aming kailangan, umuwi na kami agad ng bahay. Abay nagbigay pa nga ng itlog itong aming nabiling manok. Fast forward na tayo mga kaprobinsyano pagdating nga ng kinahaponan. Ito at inumpisahan ko ng balahibuhan itong aming nabiling manok. Para hindi na rin tayo masyadong hassle bukas. Tapos biglang dumating itong si Jerry. Erika na pala at papagabi na. Ito at tinulungan niya na nga akong magbalahibo mga kaprobinsyano. Ganado nga ako dito kay Jerry at malakas din ang amoy. Pang amoy pala. At nung ma-dress ko nga mga kaprobinsyano yung mga manok, kinabukasan maaga tayong gumising. Alas 5 pa nga lang ng umaga bumangon na tayo. Medyo madilim pa nga ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Kaya magkakape muna tayo para uminit-init naman ang ating katawang lupa. At yung aking mga kabahay tulog pa at balot na balot pa ng kumot. Pero kailangan na kasi nating mag-umpisa at medyo matrabaho din kasi yung ating mga iluluto. Ang una ko nga palang ihinanda mga kaprobinsyano, itong ating karning pangsisig. Bali sa 3 kilo nga pala itong ating nabili. Bukod pa yung kalahating kilong atay ng manok. Kapag gumagawa kasi ko ng sisig talagang sinasamahan ko ng dinurog na atay. Yun kasi yung ginagawa kong sarsa para malasa yung ating sisig. Pagkatapos ko ang malagyan ng sangkap at ilalaga muna natin itong mga karne. At diretso palalambutan na rin natin. At habang nakasalang nga yung ating pangsisig, at magagayat naman tayo ng karne ng baka para sa ating kaldereta. Bali hiniwa ko nga lang pala yan mga kaprobinsyano ng kasarapang sukat. At sa wakas, nagising na rin ang aking boss commander. Inaantok-antok pa nga pero sabi ko sa kanya, tulungan niya na akong maggayak ng iba pang mga sangkap. Dahil kailangan na kasi nating marikaduhan itong ating pangkaldereta. Madali nga lang itong lutuin mga kaprobinsyano. At ilang beses ko na nga rin itong napakita sa inyo sa mga nakaraan nating vlog. Abe nababash na nga ako mga kaprobinsyano at paulit-ulit daw yung aking niluluto. Ano ba magagawa ko? Yun ang nire-request sa akin. At saka iba-ibang tao naman yung ating ipinagluluto. Ayaw nyo ba nun kabisado nyo na yung aking diskarte? Bali dito ko na nga pala sinalang sa ating pressure cooker yung ating karning baka para kahit pa paano mabilis nating mapalambutan. Bali inurasan ko nga lang pala yan ng 40 minutos. At kitang-kita nyo naman mga kaprobinsyano sakto lang yung lambot ng ating karning baka. At ito ang ating pinalalambutan na pangsisig. Pagkalipas ng 1 oras malambot na rin. Kaya hinango ko na rin kaagad mga kaprobinsyano. At ito palalamigin pa kasi natin. Tapos iniho ko na nga pala muna itong ating atay ng manok. Yung tipong mamumula lang ba siya para malambot pa rin pagka ating dinurog. Nung maiho ko na nga yung atay, at inumpisan ko na rin agad igisa itong ating pangkaldereta. Katulad nitong bawang, sibuyas at tomato paste. Tapos ilagay na rin natin itong karne ng baka. Abe sa pagkakasangkot sa pangalang nito mga kaprobinsyano talagang magugutom ka. Tapos ilagay na nga rin natin itong sabaw na pinagkuluan ng karne. Bali yan magiging sarsa niyan mga kaprobinsyano. Siyempre ilagay na rin natin yung gata, peanut butter, liver spread. Andyan na nga rin pala yung tomato sauce at itong mga gulay, patatas, carrots at bell pepper. Hintayin na lang nating maluto yung mga gulay at pwede na nating tikman. At kay boss commander ko na nga pinatikay mga kaprobinsyano. Napaka-solid naman pala ngayon. Ayun, at pagkaganyan na nga ang datingan ng ating kaldereta, sinyalis na yan para hanguin na natin. Sabay salang ng panibagong kawali. At ipiprito naman natin yung ating pangsisig. Bali may 2 version nga pala tayo sa pagluluto nito mga kaprobinsyano. Pwedeng inihaw, pwedeng prito. Pero dito naman tayo sa medyo crispy. Dahil nung nakaraan kasi ihaw yung ginawa kong version. Pagkatapos sa pinagpirituhan ko ng karne ng baboy, dito ko na rin prinito yung mga manok na gagawin nating tiim. Ginawa ko nga pala ito para mas umiba yung balat niya pag niluto natin mamaya. Bukod doon mawawala pa yung lansa. Pero alam ko naman mga kaprobinsyano na may kanya-kanya naman tayong diskarte sa pagluluto ng tiim. Hindi naman natin masasabi kung sino yung tama o kung sino yung mali. Basta ang mahalaga mapasarap natin yung ating niluluto. At syempre yung mabusog natin yung may birthday ngayon. Una ko nga palang nilagay dyan yung bawang sibuyas at luya. Tapos isinilansan ko itong 4 na pirasong manok, asukal, liver spread, pineapple juice, oyster sauce, toyo at itong soda. Na siya namang
namang magdadagdag ng sarap dito sa ating tiim. Lalagyan ko sana ito ng sibot mga kaprobinsyano. Kaso dahil na-stock inamag na. Kaya itong star anise na lang ang ating gagamitin. Tapos nagpahabol pa nga pala ako dyan ng liquid seasoning at asin. Dagdagan na rin natin ng kaunting tubig at all goods na yan. Dito na nga rin pala natin isinalang sa pressure cooker mga kaprobinsyano para maganda ang pagkalambot. Alam nyo naman ang good call na manok, kumbaga sa tao senior citizen na. At habang nakasalang nga, eto tinadtad ko na yung pinalamig nating karning pangsisig. Pagdating talaga sa ganitong recipe, ang medyo matrabaho lang dito yung pagtatadtad nitong karne. Pero worth it naman yan mga kaprobinsyano pag natapos natin. At panigurado malalakas sa pulutan ng mga bisita. Pagkatapos nga ng 30 minutos, binuksan ko na muna itong ating pinalalambutan na manok. At pagpapalitin ko lang muna ng posisyon. Baka kasi nangangawit yung nasa ilalim, ipapaibabaw muna natin. Saka para magpantay na rin yung lambot. Tapos hintay lang ulit tayo ng 30 minutos. Tapos diretso timplahin na nga natin itong ating sisig. Yung mga ginayat nating sibuyas, mga gintong sili, yung ginawa nating sarsa, at saka kaunting toyo. Tapos simegos-megos lang natin ng maigi yan mga kaprobinsyano. At saka natin tikman. Medyo nabitin nga tayo sa alat kaya nagdagdag tayo ng kaunti pang toyo. Pero goods na yan mga kaprobinsyano. At pagkalipas nga ulit ng 30 minutos, eto at napakasolid ng amoy mga kaprobinsyano ng ating tiim. At syempre talaga nga namang napakalambot din. Para hindi na nga tayo hapunin, ilagay na natin sa ating mga lalagyan. Bali nakahiwalay nga pala yung sauce ng ating tiniim na manok. Ayun no, luto na ang ating sisig, cheesy calderetang baka, at itong ating special tiim na manok. Ano pa hinihintay? Tara po't samahan nyo na kami mag-deliver ng aking boss commander. At pagdating nga namin kila Nino, hindi nga namin siya nadatnan dahil siya pala'y bumili ng panula para sa kanyang pinalutong mga pampulutan. Bali ang okasyon pala ngayong araw, bukod sa birthday niya, late Christmas party na rin ng mga Eggy Boys. Kaya shoutout na nga rin pala dito sa aking mga kagrupong Eggy Boys. Naway manatili tayong magagandang lalaki. Bali hindi pa nga kami kumpleto dito mga kaprobinsyano. At yung iba kasi malayo pa yung panggagalingan. Kaya habang naghihintay, isa-isa na nilang tinikman yung ating mga niluto. Medyo pumalakpak nga yung aking tenga dahil maganda yung kanilang feedback sa ating nilutong pangpulutan. O paano ba yan mga kaprobinsyano? Kami ay mag-happy-happy po muna. Muli po happy birthday po sa aming poging-poging Nino. Sana po marami pang birthday ang inyong i-celebrate. O paano ba yan mga kaprobinsyano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!